Mag-uumpisa ang ating story sa isang balita tungkol sa tower na nagngangalang Babylon at ang guild na Black Dragon. Sinabi ng kanilang guild na kaya na daw nilang tapusin ang 40th floor pero makikita nating hindi sila nagtagumpay. Matapos noon ay nakita ng mga reporter ang isang lalaki na lumabas sa tower at siya daw ang nakatapos sa 40th floor. Siya ay ang kasalukuyang rank 1 hunter at ang tawag sa kanya ay Flame Emperor. Nilapitan siya ng isang reporter at panuri nito ang kanyang ginawa at sinabi ang pangalan niya ng paulit-ulit. Makikita sa reaksyon ng Flame Emperor na hindi niya gusto ang binigay sa kanyang pangalan kaya kinuha nito ang mic para magsalita. Sinabi niya na hindi ba nila pwedeng gawan ng paraan ang palayaw niyang Flame Emperor dahil may sarili naman daw siyang pangalan. Makikita nating may nanonood sa kanya sa laptop at tuloy pere ng pagreklamo nito dahil sa palayaw na binigay sa kanya. Doon na pinakita ang ating bida na si Kim Gongja pero tatawagin na lang natin siyang Kim para madali. Habang nanonood ay sinabi nito na sobra ang inggit niya sa kanyang idolo dahil nagagawa nitong gawin at sabihin ang kahit na anong gusto niya. Hindi maganda ang imahe ng Flame Emperor at makikita natin na kung ano-anong hindi maganda ang sinasabi sa kanya sa internet. Pinag-uusapan doon ang masama niyang ugali kahit na maraming nanonood, ang mga taga-suporta na nagtatanggol sa kanya, at pati na rin ang mga balita na meron daw siyang nobya at hindi sila makapaniwala na pinatulan siya ng Saintes. Sa lahat ng pag-uusap na iyon ay laging nag-iiwan ng comment si Kim na gusto daw niyang maging katulad ang Flame Emperor. Ang rason ay lahat ng tao ay pinapanood ang bawat galaw niya at dahil daw siya ang rank 1, sobrang dami nitong pera. Kung ang mundo daw nila ay isang nobela, malamang sa malamang ay ang Flame Emperor ang bida sa storya at si Kim ang extra na wala man lang pangalan. Nagulat ang ating bida nang narinig niya ang reporter na tinanong ang kanyang idolo kung may gusto ba siyang sabihin sa mga nanunood. At bilang isang napakahusay na hunter, tinanong siya ng reporter kung ano ang masasabi nito sa mga nag-aasam na maging malakas kagaya niya. Nakatutok ng sobra si Kim sa sasabi ng kanyang idolo at sinabi lang nito na kung malakas ka ay lalakas ka at kung hindi ay hindi. Dinagdag din niya na kung lumakas man sila pagdating ng panahon ay wag nilang babanggain ang Flame Emperor dahil mamamatay sila. Gusto pa sana siyang tanungin ng ibang reporter pero pagkasabi niya noon ay umalis na din siya. Sinara na lang ng ating bida ang kanyang laptop at napaiyak sa galit dahil sa sinabi ng kanyang idolo. Masyado daw siyang mayabang at tinamaan si Kim sa mga sinabi nito dahil alam niya sa sarili niya na hindi na siya lalakas. Kung kaparehas lang daw sana niya ang Flame Emperor ay hindi siya maghihirap sa buhay at hindi na siya aapihin dahil F-rank lang siya na walang kahit isang skill. Napasigaw ito at sinabi na sobrang naiinggit talaga siya sa Flame Emperor at gusto talaga niyang maging katulad ito. Napatigil na lang ang ating bida sa pag-iyak dahil may nakita siyang kakaiba sa kanyang harapan. Iyon ay ang tinatawag na skill card at alam iyon ni Kim dahil ilang beses na niya ito nakita sa mga video. Nagtaka naman ang ating bida dahil ang nakasulat doon ay namangha daw ang tower sa sobra niyang inggit sa isang tao at binato na lang sa kanya ang isang skill. Naalala niya ang mga napanood niyang video at iba daw ito kumpara sa kanya dahil ang nandoon ay puro papuri sa mga player na binibigyan ng skill card ng tower. Tumayo na lang si Kim at sinabing hindi dapat siya magreklamo at buti na lang daw ay nabigyan siya kahit papano. Iyon daw ang pinakahihintay niya at ang nakuha pa niya ay isang golden card na mas malakas pa sa isang S-rank na skill. Ang skill na kanyang nakuha ay ang I want to become just like you. Naluha ito sa nabasa niya dahil ang skill na iyon ay pwedeng kumopya ng isang skill. Ang problema nga lang ay kailangan niya munang mamatay bago ito gumana. Ipinaliwanag ang nangyari dati at sinabing ang tower ay bigla na lang lumitaw sa kanilang mundo. Abot tanaw daw ito kahit saang parte ng mundo at ang mga tao na walang takot ang unang pumasok sa loob nito. Ang bawat palapag ng tower ay merong monsters galing sa iba't ibang mundo at ang iba sa mga unang pumasok doon ay nabiyayaan ng tinatawag na skill. Bumalik na sa kasalukuyan ang storya at makikita nating may nagsasalita sa TV at pinupuri nito ang Flame Emperor. Sinabi ni Kim sa bantay kung pwede daw ba niya itong ilipat at tinanong naman siya nito kung hindi ba niya gusto ang Flame Emperor. Kung ano-ano lang ang sinagot niya sa bantay at inisip nito na lasing lang si Kim kaya hindi na niya ito papansinin. Tumayo ang bida at sinabi sa bantay ang nakuha niyang skill kahapon. Sinabi ni Kim na hindi na nga daw niya iyon sinabi sa Hunter Association dahil sa kahihiyan kasi pagtatawanan lang siya. Nagrereklamo pera nito at muntik ng masuka kaya pinalabas na siya doon ng bantay.
Naglalakad na ang ating bida pauwi pero meron itong narinig na sigaw galing sa isang eskinita. Dahan-dahan siyang sumilip at doon niya nakita ang Flame Emperor at ang Saintess na nagtatalo. Sinabi ng Flame Emperor na nilason daw niya ang inumin ng Saintess dahil may balak din kasi itong lasunin ang lalaki. Binato niya ang lalagyanan ng lason at sinabi sa Saintess na kung hindi lang dahil sa kanyang skill ay nagawa niya sana ito. Itinanggi naman iyon ng babae at sinabing wala siyang balak na gawin yun dahil ang gusto lang niya ay makasama ang Flame Emperor sa pag-raid ng tower. Lumapit ito sa mukha ng babae at sinabing iyon din daw ang akala niya dati pero mali pala siya. Sinakal niya ang Saintess at sinabing kailangan niyang sagutin ng totoo ang mga tanong at malalaman ng Flame Emperor kung magsisinungaling siya dahil may lie detection skill ito. Dinagdag pa niya na kung hindi magsisinungaling ang babae ay ibibigay nito sa kanya ang antidote sa lason. Tinanong nito kung ang nag-utos ba sa kanya para patayin ang Flame Emperor ay ang witch ng Black Dragon. Hindi naman nakasagot ang Saintess at napapikit na lang ito kaya nakumpirma na ng lalaki ang totoo. Hindi ito nagdalawang isip at agad na sinunog at pinatay ang Saintess. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakita at inisip na ang idolo niyang iyon ang tinuturing na bayani ng lahat ng tao. Tumakbo na ito palayo para hindi na madamay pero bigla naman siyang nakasanggi ng bote at natumba ito sa lapag. Narinig iyon ng Flame Emperor at agad na inabutan nito si Kim na tumatakas. Habang gumagapang palayo ang bida ay sinabi ng Flame Emperor na akala niya ay wala ng tao doon. Hindi na siya makagalaw sa pwesto kaya nagmakaawa na lang ito sa Flame Emperor na wag siya nitong patayin. Yumuko ito sa harap ni Kim at tinaong kung ano ang kanyang mga nakita. Habang umiiyak ay sinabi nito na wala siyang nakita na kahit ano. Sinakal siya ng Flame Emperor dahil hindi ito naniniwala at sinabi naman ng bida na hindi niya ito sasabihin kahit na kanino. Sinabi ni Kim na narinig niya na may lie detection skill ang Flame Emperor kaya pwede niya itong gamitin sa kanya. Nairita naman itong sinabi na wala siyang ganon na skill at gawa-gawa lang daw niya iyon. Hindi makapaniwala ang bida dahil pinatay daw pala niya ang Saintess kahit na hindi siya sigurado sa kanyang binibintang. Tinulak ng Flame Emperor ang ating bida at sinabing totoo na sinubukan siyang lasunin ng Saintess at kung hindi niya ito pinatay ay malalason siya nito bukas. Hindi ito naintindihan ng bida at sinabi na paano naman niya iyon nalaman kung bukas pa pala ito mangyayari. Simple lang ang sinagot nito at sinabing meron siyang paraan para malaman. Hinawakan ng Flame Emperor ang ulo ni Kim at sinabing masyado na siya maraming nalalaman. Nakangiti nitong sinabi sa ating bida ang totoo niyang pangalan na Yosuha at tuluyan ng pinatay si Kim. Napunta siya sa isang lugar at sinabi ng system sa kanya na siya ay namatay na. Nakumpleto na daw ang kondisyon ng kanyang skill nung namatay siya kaya kinopya na nito ang mga skill ni Yosuha. Pinapili siya ng system ng isang skill card at nakita naman niya ang isang golden card at agad itong kinuha. Pagkatapos nun ay bigla na lang siyang nagising at narinig ang balita na lumabas ang Flame Emperor sa tower at natalo na nito mag-isa ang 40th floor. Hindi makapaniwala ang ating bida sa mga nakikita niya dahil ang alam niya ay nangyari na ito lahat kahapon. Naalala din daw niya ang mga nangyari kani-kanina lang na pinatay siya ng Flame Emperor at may nakuha siyang golden card. Bigla na lang niyang tinaas ang kamay niya at sinabi ang skill card open at lumabas sa harapan niya ang kanyang mga skill. Hindi siya makapaniwala dahil nakita niya na nakopya talaga niya ang skill ng Flame Emperor. Ito ay ang Returner's Winding Clock at automatic itong gagana pag namatay ang may-ari ng skill at babalik siya ng 24 oras sa nakaraan. Nakita din niya na hind mawawala ang memorya at ang experience points pag namatay pero mas malaki ang parusa kung mas mataas ang rank ng may-ari. Napagtanto ni Kim na iyon ang rason kung bakit naging rank 1 hunter ang Flame Emperor at kaya niya ginawa iyon sa Saintess ay dahil nakita na niya itong nangyari. Napatingin ang ating bida sa labas dahil may mga sumisigaw doon at nanghihingi ng tulong dahil nagkaroon ng sunog. Nakita niya ang mga tao na naglalakad sa harap ng kanyang bahay at may mga dala silang panlaban sa apoy. Ibang-iba daw ang lugar na iyon kumpara sa labas dahil ang gumawa ng city na iyon ay ang mga pumasok sa tower para maging mga hunters. Floor 1 Tower, Babylon, o kaya City of Ascension ang mga tawag sa lugar na iyon at hindi ka na makakalabas pag nakapasok ka na dito. Habang tumatakbo ay napatingin ang ating bida sa kanyang telepono at naisip na malapit na ang oras kung kailan nagpunta siya sa bar bago siya mamatay. Alam din ng bida na sa oras na iyon ay ang Flame Emperor mismo ang nagsimula ng sunog na iyon at dadating din siya maya-maya.
Makikita natin doon ang guild master ng Black Dragon na ang Black Witch at sinabing ang kanyang guild daw muna ang pansamantalang mamumuno doon at sumunod daw muna sa kanya ang lahat. Nandoon din ang guild master ng Healer and Pharmacist Guild na si Master Alchemist at sinabing baka may naiwan pa sa loob ng mga gusali. Sumagot naman sa kanya ang guild master ng Vigilante Corps na si Paladin at sinabing hindi iyon problema dahil maswerte sila at mahigit 5 taon nang walang nakatira sa lugar na iyon. Napalingon naman si Kim sa usapan ng dalawa at sinabing bakit wala daw doon ang Saintess dahil hindi siya ang tipo ng tao na nahuhuling dumating pag may emergency. Sinabi naman ng Paladin na meron daw siyang gagawin ngayon at naisip nito na baka may date sila ng Flame Emperor dahil lagi daw silang magkasama. Hindi naman mapalagay ang Master Alchemist dahil hindi daw niya gusto ang Flame Emperor at kakaiba ang nararamdaman nito sa kanya. Bigla namang dumating doon si Yusuha at sinabing sino ang naglalaro ng apoy nang hindi nagpapaalam sa kanya. Nagpasalamat sa kanya ang Paladin dahil dumating ito at tinanong kung pwede ba siyang tumulong sa sunog. Nakakaloko naman itong ngumiti at tinanong kung ano naman ang kanyang makukuhang kapalit pag tumulong siya. Sumagot naman ito at sinabing makukuha niya ang simpatsya at ang pasasalamat ng lahat ng nandun dahil niligtas sila ng rank 1 hunter. Wala namang pake doon ang Flame Emperor at umalis na lang at sinabing hindi siya gumagawa ng trabaho nang walang bayad. Lalong nainis sa kanya ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na kailangan niya itong patayin kahit anong mangyari. Naglakad si Kim papunta sa Flame Emperor at inisip kung paano niya ito mapapatay. Tumakbo ito na parang aatakihin niya ang hunter pero makikita natin na doon siya sa sunog dumiretso. Nagising siya sa kanyang kwarto at narinig niya ang balita at inisip na gumagana talaga ang kanyang skill. Pinakita din na hindi gumagana sa kanya ang parusa ng skill ng Flame Emperor dahil isa lamang siyang F-rank na hunter. Imposible daw niyang mapatay ang Flame Emperor sa kalagayan niya ngayon at kung swertehin man daw siya ay babalik lang ito ng 24 oras. Naalala ng ating bida ang naging interview ng Flame Emperor kung saan tinanong siya kung kailan niya nakuha ang una niyang skill. Sinabi nito na hindi niya iyon makakalimutan dahil sumakto ang araw na iyon sa kanyang kaarawan 11 years ago. Matagal nang idolo ng ating bida ang Flame Emperor kaya alam nito ang kanyang eksaktong kaarawan. Nakaisip siya ng paraan at sinabing kung mamamatay siya ng 4,050 na beses ay babalik siya sa nakaraan nung hindi pa nakukuha ng Flame Emperor ang kanyang skill. Paulit-ulit niyang ginawa at tiniis na patayin ang kanyang sarili para lamang magawa niya ang kanyang paghihiganti at makikita natin na sobra siyang nahihirapan. Dumating na din sa wakas ang pinakahihintay niya at isang araw na lang ay matatapos na din niyang pahirapan ang kanyang sarili. Natapos na din ang ating bida at makikita na sobrang nahirapan siya sa kanyang ginawa. Sumobra siya ng 30 times sa orihinal na plano niyang 4,050 para meron pa siyang oras planuhin ang kanyang gagawin. Lumabas na si Kim at pinuntahan ang lugar kung nasaan nakatira sa panahon na iyon ang Flame Emperor. Sinubaybayan niya ito mula sa kanyang paggising hanggang sa pag-alis niya sa kanilang bahay para magtrabaho. Alam ng ating bida na pagdating ng 3:00 ay pupunta siya sa second floor para manghuli ng mga slime. Hamuli din si Kim ng slime para ikalat niya ito sa kanyang sarili at magmukha siyang sugatan. Pagdating ng 6:00 ay lilipat daw ang Flame Emperor sa 6th floor dahil naisip nito na wala siyang mapapala sa kakahuli ng mga slime. Doon na nag-aabang ang ating bida at sinalubong niya ang Flame Emperor para manghingi ng tulong. Nainis naman ito dahil inakala niya na nahuli na siya doon at naubos na ni Kim ang mga monsters. Patuloy pa rin sa paghingi ng potion ng ating bida at sumagot naman si Yusuha na magkano niya babayaran ang kanyang potion. Nasira na nga daw ang kanyang hunting tapos inakala pa ng bida na ibibigay nito sa kanya ng libre ang potion sa ngayon lang niya nakilala. Sinabi ni Kim na 20 gold ang presyo nun kaya babayaran niya ito ng 20. Hindi naman pumayag doon ang Flame Emperor at kinuha niya ng sapilitan ang pataka ng bida at tinulak ito palayo. Nakita nito na 60 gold lang ang laman ng kanyang pataka at sinabing mahirap lang pala ito. Hihingin na ng ating bida ang potion dahil kinuha na ni Yusuha ang lahat ng pera niya pero bigla na lang nitong inatake si Kim. Nabigla ang Flame Emperor dahil hindi niya inaasahan na nakakagalaw pa pala ito kaya nasipa ng ating bida ang loko sa maselang bahagi. Habang hindi pa rin makagalaw dahil sa sakit ay mabilis na hiniwa ni Kim ang leeg ni Yusuha at wala na itong nagawa. Hindi makakapayag ang ating bida kung mangyari ulit iyon lahat kaya sumugod ito at sinigurado niya na napatay talaga niya ang Flame Emperor.
Lumapit sa kanya ang mga wolf na nandoon na parabang nanghihingi at sinabi sa kanila ni Kim na pwede na nilang kainin ang bangkay. Hinukay niya ang hinanda niyang pampalit at nagbihis na agad para bumalik na sa Floor 1 City. Kinabahan si Kim nung may nakasalubong siyang bantay pero lumagpas lang ito sa kanya at inisip nito na tapos na talaga ang kanyang problema. Pumunta ang ating bida sa isang bar at makikita nating napakasaya nito at umorder pa ng isang beer. Binuksan ni Kim ang kanyang status window at doon pinakita ang listahan ng kanyang mga skill. Habang nakatingin ay napaisip ang ating bida at sinabi niya na wala pala siyang combat skill. Inalis niya ang kanyang status window at sinabi sa sarili na wag siya masyadong greedy at isipin na lang niya kung ano ang mga pwede niyang gawin sa mga skill na meron siya ngayon. Sinabi nito na pwede niyang mapanalunan ng loto o kaya naman ibenta ang impormasyon kung paano tapusin ang isang mahirap na floor ng tower. Bigla namang may pumasok sa loob ng bar at sinabing bigyan siya ng vodka na may halong asukal at maligamgam na gatas. Napalingon naman doon ang ating bida at sinabing kakaiba ito dahil sa narinig niyang order. Siya pala ay ang tinatawag nilang Sword Saint at ang tunay niyang pangalan ay Marcus Calenbury. Maraming tao ang nakalimot na sa kanya sa panahon nila 11 years bago siya bumalik dahil sa kanyang pagkawala. Pero alam ni Kim na bago magkaroon ng Flame Emperor ay ang Sword Saint ang rank 1 na hunter at ang pinakamalakas sa panahon nila ngayon. Habang umiinom ay naisip ng ating bida na siguro ay marami ang S-rank skill ng matanda hindi kagaya ng walang kwenta niyang skill. Bigla naman niyang napagtanto na pwede siguro siyang makakuha ng magandang skill sa Sword Saint dahil ang skill niya ay nakakakopya ng skill kung sino ang papatay sa kanya at dahil nakuha niya ang skill ng Flame Emperor ay hindi siya mamamatay. Tinignan niya ang kanyang telepono para imbestigahan konti ang matanda. Marami siyang nakita na balita tungkol sa Sword Saint pero hindi sigurado ang lahat ng nakasulat doon. Wala daw kapaki-pakinabang na balita doon dahil puro lang ito chismis at mas okay daw sana kung kaparehas siya ng Flame Emperor na puro yabang at sinasabi ang lahat. Halos mapatalon naman sa gulat ang bida dahil bigla na lang nagsalita ang Sword Saint. Meron daw palang totoo sa mga balitang nabasa niya dahil kinakausap talaga ng Sword Saint ang kanyang sarili. Napatihil si Kim sa pag-scroll dahil nakita nito ang article na nagsasabing ang salita na hindi mo pwedeng banggitin sa harap ng Sword Saint. Nakita daw niya na kinausap ng tatlong hunter ang Sword Saint at sinabing sila daw ang nauna sa lugar na yon. Hindi naman ito pinansin ng matanda pero pilit pa rin nila itong sinabihan at binanggit pa daw nila ang mga apo ng Sword Saint. Hindi daw ito nagsalita at bigla na lang inatake ang isang lalaki at umalis na lang doon. Nabasa pa ni Kim na kung ayaw daw nila mamatay ay wag na wag nilang babanggitin ang mga apo ng Sword Saint kahit na anong mangyari. Umalis na sa bar ang Sword Saint at makikita natin na nagbayad na ang ating bida at umalis na rin para sundan ito. Patuloy lang sila sa paglalakad at sumusunod lang sa di kalayuan ang ating bida. Naisip ni Kim na sobrang ganda daw ng nakuha niyang skill sa Flame Emperor at ano kaya ang makukuha niya sa kasalukuyang rank 1 hunter. Bigla naman nang tumigil ang Sword Saint sa isang gubat at sinabi na pwede nang lumabas ang sumusunod sa kanya. Lumabas ang ating bida sa likod ng isang puno at nagpalusot na lang na kaya daw siya sumusunod ay meron siyang hihinging pabor sa kanya. Hindi naman naniwala ang Sword Saint kay Kim at sinabing alam niya na nagsisinungaling ito. Sinabi pa ng matanda na magaling umarti ang ating bida at inaasahan niya iyon mula sa isang first-class assassin. Hindi naman makapaniwala si Kim dahil tinawag siya ng Sword Saint na isang assassin at wala siyang alam kung ano ang rason. Sinabi ng matanda na kahit anong sabihin niyang palusot ay hindi nito maloloko ang kanyang mga mata. Napakadami daw niyang skill at ang isa doon ay nakikita niya kung ilang tao na ang napatay ng kanyang tinitignan. Naisip ng ating bida na kahit may katwiran ang ginawa niya ay pinatay pa rin niya ang Flame Emperor. Sinabi niya sa Sword Saint na meron siyang napakagandang rason kung bakit niya nagawa iyon. Tinanggal na ng matanda ang kanyang sombrero at sinabing nakakadiri ang kanyang kausap. Hindi ito makapaniwala na gusto pa daw magbigay ng rason ng bida kahit na pumatay ito ng napakadaming tao. Kitang-kita daw ng Sword Saint kung ilan na ang kanyang napatay at ano daw ang rason ni Kim kung bakit nagawa niyang pumatay ng 4,991 na tao. Bigla naman ang naisip ng ating bida na pinatay niya ng isang beses ang Flame Emperor at ang sarili niya ng 4,990 para makabalik sa nakaraan. Napatakbo naman si Kim at sinabing hindi na ito tungkol sa pagkuha ng skill ng matanda o hindi. Dahil hanggang nasa Sword Saint ang kanyang skill ay makikita lagi niya kung ilan na ang napatay ng ating bida at paulit-ulit niya itong papatayin.
Inatake na ng Sword Saint ang ating bida pero maswerte naman siyang nakaiwas dito. Habang tumatakbo ay napatid si Kim sa isang bato kaya napatumba ito sa lapag at doon na siya naabutan ng matanda. Habang lumalapit ay narinig ng bida na meron itong kausap at sinabing hindi na nila kailangan hulihin at tananjin pa ng kung ano-ano si Kim dahil kailangan na nila ito patayin ngayon. Sasaksakin na sana siya ng Sword Saint pero parang meron ulit itong kinakausap at sinabing hindi siya kailangan doon at wag na lang siyang magulo. Naisip ni Kim na masyadong makatotohanan ng pag-uusap na iyon kaya malamang ay hindi ito baliw. Baka ito daw ay ang skill na telepathy at nakikipag-usap siya sa iba't ibang tao sa mundo at sinabi na meron siyang nakitang mamamatay tao. Kung ganun daw ay siya ang magiging most wanted ng Hunter Association at magiging target siya ng lahat ng malalaking guild hanggang mahuli at patayin ng paulit-ulit. Inisip ni Kim na hindi iyon pwedeng mangyari kaya kailangan na niyang mamatay ngayon para bumalik sa nakaraan nang hindi pa siya nakikita ng Sword Saint. Tumayo ang bida sa harap ng matanda at sinabing kamusta na ang kanyang mga apo. Sinabi nito na alam daw niyang nasa year o pa ang mga ito at delikado daw sila sa mga masasamang tao. Sa isang iglap ay nakita na lang ng ating bida na nakabaliktad na ang lahat at naputol na pala ang kanyang ulo. Namangha siya sa swordsmanship ng Sword Saint at inisip kung maaabot din kaya niya ang ganang level. Napunta na si Kim sa lugar kung saan siya napapadpad matapos mamatay at nakitang nakapila na ang mga skill ng Sword Saint. Tinignan na niya itong mabuti at nagulat nang wala siyang nakita kahit isang golden card. Hindi makapaniwala ang ating bida na ang pinakamalakas na hunter bago ang Flame Emperor na si Marcus Calenbury ay naabot ang tuktok ng walang S-rank na skill. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na malamang ay merong napakalakas na skill na nandun at kailangan niya iyon makuha. Hindi na nag-isip ang ating bida at humablat na lang siya ng isang card at humiling na ito ay maganda. Pagkagising ay nagmamadali itong tumayo at binuksan agad ang kanyang status window para makita ang nakuhang skill. Napahiga ito ulit dahil hindi siya masyadong natuwa sa kanyang nakuha. Ang skill na iyon ay ang Sword Constellation at buti na lang daw ay isa itong A+ na skill kahit ito ay passive na naman. Habang binabasa kung ano ang nagagawa ng kanyang skill ay nagulat na lang siya nang biglang may nagsalita sa tabi niya at sinabing bakit siya nag-iingay. Ang akala ng lalaki ay ang Sword Saint ang kanyang kausap at sinabing wag ito masyadong maingay.